lumabas na ang tunay na kulay ng Trojan horse sa Kongreso. Sa isang seryosong proseso, tulad na lang ng impeachment, iisa lang dapat ang nagiging batayan: ebidensya, katotohanan at konstitusyon. Hindi haka-haka at mas lalong hindi political spin. Ngunit sa kaso ni Representative na Botas, Toby Tiangco, kapansin-pansin ng isang pattern. Imbis na sagutin ang alegasyon laban kay BP Sara, nililihis ang usapan at ginagamit ang takot, mga intriga at mga walang ebidensyang paratang. Ito ang dahilan kung bakit maraming tumatawag kay Toby Tiangco na Trojan horse. Yes, si Toby Tiangco na dating manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, at siya din ang dahilan kung bakit natalo ang karamihan sa alyansa sa kadahilan ng hindi niya pinayagan na pumunta ng Mindanao. Samantalang si Manny Pacquiao taga doon, pero hindi niya na pinapunta doon. Dahilan kung bakit maraming mga nasa alyansa na hindi nakapasok. Sa Kongreso, isang insider na ginamit ang posisyon, hindi para linawin ang katotohanan, kung hindi para guluhin ito sa loob. Sa madalit salita, hindi depensa ang ginawa ni Toby Tiangco kung hindi diversion. Malinaw yan. Ang mga pangunahing paratang ni Toby Tiangco, sinabi niya na pakanalang ang impeachment. Ayon mismo sa kanya na ang impeachment ay taktika ng mga mambabatas na umano'y sangkot sa flood control issue para daw protektahan ang kanilang mga sarili. Pero ang malaking problema, wala naman siyang maipakita na matibay na ebidensya para patutuuhan yung kanyang sinasabi na yun. Puro insinuation, ganun. Pangalawa, sinabi din niya na may suhulan na nagaganap. At ang mga pumirma dito ay di umano ay binayaran, pero wala pa rin siyang maipakitang patunay. At pangatlo, sinabi rin niya na si former Speaker Martin Romualdez ang mastermind. At wala na naman siyang ebidensya pagdating doon. Tapos ngayon sa isang interview, nananakot pa siya na parang ang gusto niyang palabasin na pag naging presidente si BP Sara, babalikan lahat, lalong-lalo na yung mga involved sa korupsyon. Alam mo, Toby Tiangco, nuknukan ka ng pagkatanga at pagkabobo. Speaking of corruption, involved yung iyong ipinagtatanggol. At ang nagpapaimbestiga dito ay si former Speaker Martin Romualdez at si PBBM, hindi si Sara. Sinong babalikan niya? Babalikan ba o aabsweltuhin pag siya ay naging presidente? Nga pala, may nag-PM sa akin. Gusto niya na i-content ko na palabasin na ang trapo ay si Abante, hindi ikaw. Kung gusto niyo ng pruweba, PM nyo lang ako, isesend ko sa inyo at na-screenshot ko. Isesend ko pa sa inyo yung number at pangalan nung may-ari nung number. So ayun, keep safe and God bless. Huwag maniwala sa utal. Back ang dila niyan.